Kumusta mga Lods at maligayang pagbabalik sa aking channel. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang Chapter 10 ng Mala Solo Leveling Zombie Edition. Sinabihan ng ating bida si Jiang Qi na lumabas ng room kasama ang kanyang mga kaibigan at hintayin siya at agad naman itong sumang-ayon. Pagkalabas ng magkaklase, nagsalita ang leader ng grupo ng mga nakaaway ni Jiang Qi. Nalalabas na rin sila, ngunit pinigilan ito ng ating bida dahil sa ginawa nito sa kanyang kaibigan. Nagalit ang lalaki at nagpumilit lumabas pero itinulak ito ng ating bida kaya natumba ito. Sabay sarado ng pinto. Galit na galit ang leader sa ating bida at nagbanta ito na babalatan niya ito ng buhay sa oras na makalabas niya. Samantala, tuluyan ng naging zombie ang nakagat nilang kasamahan at inatake ang buong grupo habang ang ating bida naman ay tahimik lang na nakikinig sa may pintuan. Lumapit naman ang isang staff ng KTV sa ating bida at nagtanong kung ano ang nangyayari at kung kailangan ba nila ng tulong. Agad namang nagbigay ng instruction ang ating bida na ilock ang pinto at huwag itong bubuksan. Sinabi rin nito na tumawag ng pulis at ipagbigay alam sa ospital na may pasyenteng may rabies flu sa loob ng silid. Dahil sa pagkakatulala ng staff, nasigawan ito ng ating bida kaya agad nitong nilock ang pinto. Pagkatapos, agad namang umalis ang ating bida kasama si Jiang Qi at ang mga kaibigan nito. Samantala, nagtataka naman ang isang staff dahil sa ingay mula sa loob ng silid at napatanong naman ang isa pa. Nakakarating lang kung ano ang nangyari. Sumagot ang staff na may isang guest na nagsabing may mga pasyente sa loob na may rabies flu. At dahil dito, nagulat ang isang staff dahil may narinig na itong balita patungkol sa sakit kaya napagpasyahan nilang dalawa na pumunta sa security room upang i-check ang CCTV footage. Nagulat naman ang mga staff sa nakita nila at nakumpirma nilang totoo nga ang rabies flu kaya agad silang tumawag sa pulis upang i-report ang insidente. Samantala, minamadali ng ating bida ang mga kasamahan ni Jiang Qi dahil hindi naligtas ang lugar. Habang bumibiyahe, nagpasalamat naman si Jiang Qi sa ating bida sa pagligtas sa kanila at naitanong kung ano ang pangalan nito. Agad namang nagpakilala ang ating bida at sinabing may nag-hire sa kanya upang iligtas si Jiang Qi at hindi na raw kailangang malaman pa kung sino ang nag-utos. Nagtanong naman ang isa sa mga kasama ni Jiang Qi sa ating bida kung totoo ba talaga ang rabies flu dahil ayon sa internet, hindi raw ito totoo. Sagot naman ng ating bida na may halong pagkapilosopo na imahinasyon lang ang lahat ng nakita nila kanina. Naitanong naman ng isa kung may gamot ba sa sakit at sinagot ito ng ating bida na hindi matatapos ang kalamidad dahil lalo pa itong lumalala. Apocalypse na raw ang nangyayari sa mundo. Samantala, habang nag-uusap sila, napalingon ang lahat ng may sumigaw habang inaatake ng zombie. Dahil dito, sinabi ng ating bida na sa ngayon ay maliit pa lamang ang outbreak. Ngunit kalaunan ay magiging out of control ito at mauuwi sa malawakang impeksyon. Dagdag pa niya, simula ngayon ay dapat silang makinig sa lahat ng kanyang sasabihin kung nais nilang makaligtas. At lahat naman ay sumang-ayon. Nag-notify naman ang system task ng ating bida na natapos na niya ang misyon at tumingin siya sa item shop at napansin na magagamit niya ang lahat ng bagong reward kaya napagpasyahan niyang bilhin ang mga ito pagdating sa kanyang kuta. Maya-maya, naalala naman ng ating bida ang isang mahirap na problema ayon sa kwento ni Jiang Qi sa kanyang past life. May isa sa kanilang grupo ang nagtaksil at naging dahilan ng pagkamatay ng ilan nilang kaibigan. Napaisip tuloy ang ating bida kung sino sa kanila ang traidor. Samantala, sa isang gusali habang may kausap sa cellphone si Qijing, biglang may kumatok sa kanyang apartment na ikinagulat nito. Sinabihan muna niya ang kausap na ibababa niya ang tawag at sumilip siya sa peephole. Nakita niyang kaibigan lang pala niya ang kumakatok na may dalang tsismis na dinala raw ng pulis ang matandang nakatira sa ibaba. Napatanong naman si Qijing kung paano dinala ang matanda at sumagot ang kaibigan niya na may dumating na pulis at ambulansya na pilit itong isinama. Napaisip si Qijing na iyon pala ang dahilan ng ingay kaninang umaga. Sabi pa ng kaibigan niya na mukhang totoo nga ang sinasabi nilang rabies flu at hindi lang ito pananakot. Naitanong rin nito kung naghatid na ba ng supply si Li Shuxiong, ngunit sumagot si Qijing na wala pa. Sinabi naman nito na ang mga lalaki ay hindi mapagkakatiwalaan
at iminungkahi niyang tawagan ni Kuijing si Li Chuxiong upang ipaalam na maraming supply ang ating bida, sapat upang makaligtas sa panahon ng epidemic. Naitanong naman ni Kuijing kung totoo ito at paano niya nalaman. Agad itong sumagot na noong pinaalis siya mula sa bahay ng ating bida, nagpadala siya ng espiya upang subaybayan ang mga galaw nito. Napaisip si Kuijing na tila alam na ng ating bida mula pa lang sa simula na magkakaroon ng epidemic. Muling sinabi ng kanyang kaibigan na magtiwala siya at tawagan na si Li Chuxiong upang maisakatuparan ang masama nilang balak. At dito natapos ang Chapter 10. Please like, comment, and subscribe kung gusto nyo pa ng Chapter 11.